Hello, hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ito na naman po si The Political Labandera 4.0 Podcast. Nakikisingit dito sa pagdating sa inyo na mga balitang hindi nyo pinapansin, kaya pinapansin po namin. Ngayong araw po ay May 5 na, ang bilis-bilis. Yung ilang araw lang po, May 1, Labor Day. Ngayon po ay 5 de Mayo. Sa mga taga Mexico diyan, alam niyo po ang significance ng 5 de Mayo. Ito po piyesta time na ngayon at napakainit pa rin po sa labas. Summer na summer pa rin at kasing init po ng mga usapin sa politika ang panahon natin ngayon. Hindi po umuulan, ilang araw na po medyo mainit talaga. So, wala na tayong ibang paligoy-ligoy pa po. Ako po nga is nandito po ako sa Ormoc City, Leyte. Ano po ako? Bisaya po ako. So, simulan po natin at mag-start po tayo sa ating topic number 1. Tantaran! Ano ba yan? Surprise! To, si Senator Pia Cayetano. Meron siyang panawagan sa CHED na ipagpaliban ang pagtataas ng tuition fee ngayon sa mga kolehiyo at mga universidad. Yan po ang ipinupush po ngayon na panukala ni Senator Pia Cayetano. Kasi nga po alam na po natin na tumataas po ngayon po yung dahil nga doon sa krisis na dulot ng sigalot doon sa Middle East na apektuhan po ang ating ekonomiya patungkol sa krisis. Ongoing pa po yung krisis yung ating fuel oil crisis ngayon kasi hindi pa po talaga natatapos doon sa Middle East ang kanilang kaguluhan doon. Hindi po tayo yung sanhi noon, ang mga pwede lang magtapos ng problema doon sa Middle East ay ang United States, ang Israel at ang Iran. Sila lang talaga po. Tayo po ay nadadamay lang sa kanilang gulo doon. Pero ang damay natin ito nga, lahat po ng tumataas kahit na po nagro-rollback, pero ganoon pa rin, hindi pa rin po sila tumitigil doon. So, siyempre naapektuhan po ang mga babayarin, lalo nang papalapit na naman po ang school year 2026 to 2027. Yung iba po magsisimula na sa June, sa July, yung iba mag-start sa August and September. So, ang panukalang ito ni Senator Pia Cayetano ay sana huwag muna daw mag-increase ng babayarin ng tuition fee sa kolehiyo at university, lalong-lalo na sa mga private, yung mga privately run na universities. Yung mga state-run universities, meron po silang subsidy galing sa gobyerno. Lalong-lalo na po kung maswerte po yung mga bata na sila po ay scholar, di wala po silang babayaran na tuition fee. Yung lalo na yung mga presidential scholars, yung may mga scholarship, maswerte po yun sila kasi kung hindi man sila full scholarship, at least makakatulong kung maiibsan yung bayad nila sa kanilang tuition fee. Pero kung sila po ay full scholars, wala po silang babayaran sa tuition fee. Ang daily subsistence lang nila ang kanilang atupagin. Plete, fare, transpo, budget sa transpo, budget sa kain ng estudyante, budget kung sila po ay nag-ieskwela sa malayong lugar, sa ibang lugar. So, yung kanilang renta sa apartment, yung mga ganun. So, okay naman to. Kung ito po ay mapupush, ano pa to siya, sinang-ayunan po niya itong panukalang ito. Hopefully, madudulog ito at magagawa sila ng panukalang batas or measure para ipresenta po sa opisina ng presidente para matingnan, maistudyuhan ng presidente.
So, goods ito. Goods po itong ganito na ginagawa. Ganon. So, next. Ngayong araw po, May 5, sa Camp Crame po, nandoon po si First Lady Lisa Marcos sa Camp Crame dahil nandoon po ang kanyang Love for All. Ang Love for All po ay proyekto po ng opisina ng First Lady. Sa kanya po yan. Siya po ay one-stop shop, libreng laboratory test, gamot, consultation, medical consultation, at government services sa mga pulis at empleyado ng Philippine National Police. Nandun po ngayon, siniservisyohan po ang ating mga kapulisan doon sa Camp Crame. Nandun po yung Love for All. Sana po yung mga kupunan ng PNP ay i-take advantage nila po itong measure na ito kasi libre nga po. Oh. Meron po diyang dental, yung mga ganun. So, take advantage kasi nandiyan na. At nandiyan din po si First Lady. At alam niyo po, maswerte tayo kasi yung First Lady po natin, kahit alam natin po siya hindi halal. Hindi po siya halal, siya po ay asawa. Asawa po ni PBBM. At siya po ay tumutulong. Maswerte po tayo na ang ating presidente may katuwang sa buhay na tumutulong sa kanya, sa kanyang pamumuno. Na hindi lang si First Lady nasa bahay at walang pakialam. Siya po ay tumutulong sa ating mga kababayan. Ganun po talaga pag ang asawa. At silang mag-asawa, si PBBM at saka si First Lady Lisa, ay sana gawin ng karamihan nating mga Pilipino na ehemplo ng isang matatag at solidong pagsasama ng mag-asawa. Legal. Diba? Hindi po biro-biro tumagal po ng ganun katagal na panahon. Sila po, PBBM at si First Lady Lisa ay 33 years na married. Through thick and thin. As in tested na po. Ako po, sa totoo lang, ngayong araw, May 5, ngayong araw po ay wedding anniversary din ng aking may bahay. 19 years na po kami ng asawa ko. Sa mga panahon ngayon na tinitingnan natin na yung hindi, parang ang bilis-bilis yung mga pangyayari, hindi tumatagal yung mga pagsasama na mag-asawa dahil yung may mga nangyayari na hindi ka nais-nais, yung lalaki at sumasa kabilang bahay or sumasakap yung mga may mga kwentong mga gano'n na lilihis ng landas yung mag-asawa, yung may mga ganun pa yan, naghihiwalay. So, ngayon pong mga panahon, napakabihira po yung makikita nyo ng mag-asawa na tumatagal. At kagaya po ng First Lady at ng first couple ngayon natin, sila po ay ehemplo sila ng matatag na samahan. Kung ganun po ang foundation ng isang unit of society na family, yun po dapat ay ating ipagbunyi. Hindi po dapat natin yan siraan. Kasi napakabihira po yung ganyan sa politiko. Lalo na sa politiko, napakahirap po sa politiko makakakita ka ng mag-asawa na matatag sa politiko. Na ganyan katatag, nakikita natin at nakikita rin natin ang refleksyon nilang dalawa, mag-asawa, ang first couple, sa kanilang mga anak. Kung papaano nila napalaki ang kanilang mga anak.
Yan po ay hindi dapat sinisiraan eh. Yan dapat yung ginagawa nating standard sa ating pinaka-basic family unit. The disiplinado, matatag, strong, nagmamahalan. Importante po na nagmamahalan. Ganon. So kami po mag-asawa, ang asawa ko, 19 years na po kami. Nung kinasal po kami nung 2007, alas 10 po ng umaga. Alas 10 po kami ng umaga, lunch time po yung reception. Hindi na po kami nagpagabi. Usually sinasabi nila di ba yung uso yung gabi, yung pahapon to dinner. Kasi nung mga panahon yun lunch, 10 o'clock, yung mga sabi-sabi nung tawag dito, yung daw, tamang-tama na yung morning kayong mag-start. Pamanhiin po. Kung kayo ay kakasal sa morning, kasi po yung pahapon na, dapit hapon, pababa na kasi yung sun. Kasi may mga ganun po na mga pamahiin. So kami nung kinasal kami ng asawa ko, alas 10 po ng morning. At sa awa po ng Diyos, kami pa rin. In love pa yung asawa ko sa akin kahit tumatanda na po tayo. At ayun, lumalabas na po yung mga puting buhok. Mas marami pa po yung puting buhok niya kaysa sa akin dahil sa sa consumption sa akin. So ako, sa nakikita ko sa first couple, yun po ay tinitingala ko kasi gusto ko rin i-aspire na ganun. Yung mga ganun klase na examples ng mga pag-aasawa. Kami po mag-asawa, sa side ng asawa ko, ng husband ko, yung kanya pong parents na po, papunta na pong 50 years married. Yung sa akin po, kung hindi pa po, tumagal po yung mother ko at saka yung father ko ng nearly 50 years. Pumanaw po kasi yung father ko noong 2022. A year shy of their 50th wedding anniversary. Yung aking in-laws, papunta na po sa 50th nila. So, ganun po yung mga examples naming mag-asawa on both sides. Yun po yung aming mga examples na kung kayo po ay mag-asawa, dapat kayong matatag, trick and trin, richer, poorer, in sickness, in health, till death do you not part. Kasi po pag ako kung mauna man ako sa aking asawa, kung mauna ako, magmumulto po ako. As in, mumultuhin ko siya. Para hindi na siya po makapag-asawa ng iba. Ganon. Serious ako. So, yun po, gusto ko po yung ganyan. Gusto ko po yung nakakakita po ng matatag na samahan ng mga mag-asawa. Kahit po siguro makakita ko po ng mga same-sex na relationship na yung, between the same-sex relationship na matatag sila, okay ako niyan. Basta, masiswerte po yung mga taong nakakahanap ng tunay at tapat na katuwang sa kanilang buhay. As in, maswerte po kayo kung nakita nyo yung tao na yung tinawag na ride or die. Yung mga ganon. Maswerte po kayo kung yung napangasawa nyo ay hindi lang po ninyo asawa, kundi kaibigan pa ninyo. Yung tipo na gusto nyo na siya yung gusto nyo ka-tripping, siya yung gusto nyo kasama, at hindi kayo naghahanap ng ibang kasama kung kasama nyo siya. Yung hindi kayo naboboard sa inyong company. Ang swerte-swerte po ninyo kung iyon po ay makita ninyo sa lifetime ninyo. Yung katuwang sa buhay. Na hindi kayo iiwan. Hindi kayo iiwan kahit ano pa man mangyari. Hindi mo nga sila kadugo. Hindi mo sila kadugo pero nandoon.
At sila yung tipo na sasamahan ka sa pagtanda mo. Ganun. So, ganyan. Ganyan po kaimportante ang pagmamahal. So, masiswerte po yung mga taong nakakita or nakaka-experience ng ganong pagmamahal. So, next topic ay nagiging emotional na tayo dito, Chris. Mainit na ngayong panahon. Next. Ay, nako. Update po mga kaibigan, ang ating Vice Presidente ngayon ay nandoon na po sa The Hague. Nagtuloy po siya sa kanyang biyahe. At kahapon po nga ay, kahapon or ano bang oras ngayon doon? Basta nauuna po tayo sa time dito sa Pilipinas sa the Netherlands ng mga half a day. So kanina po naglalabasan po ng late last kahapon ng hapon hanggang kaninang umaga naglalabasan na po yung mga pahayag ni Vice President Sara Duterte galing sa abroad. Lamierda na naman si Dora the Explorer Lustay. Anyway, sabi niya, obviously, nakita na po niya yung kanyang ama, binisita na po niya doon. At sabi po niya, as the best way to move forward is to prepare for trial. Kasi nga po, nung April, kailan ba yun? April 22, yun din po yung araw na nagsabi na po ang ICC na patuloy ang magta-trial na sa kasong crimes against humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain na doon sa ICC detention facility sa the Netherlands, The Hague. At nakumpirma na po na yung tatlo na kaso na kinakaso sa kanya, 3 counts po yun of murder na encompasses the crimes against humanity. So, yun na nga. Wala na silang choice. The best move forward is to prepare po nga to trial. Which is, yes, at paldo na naman po si Kaufman. Dahil dyan. Kasi, sino bang magtatanggol kay Kaufman? Kay Duterte, di ba yung kanilang defense lawyer na si Kaufman. So, parang resign na. If meaning ko sa resign is parang ina-accept na. Ano ba accept sa Tagalog? Tinatanggap. Tinatanggap na po ng Vice Presidente na kailangan na sila magprepara para sa full trial ng kanyang ama doon sa the Netherlands na baka tumagal po. Ang pinakamabilis is 4 years. Yung last po na nahatulan ng guilty na crimes against humanity, na-remember pa ba yun? I think last year. 10 years po yung kaso na tumagal noon, yung taga-Africa, taga-South Africa. So, 4 to 8 to 10 years. So, yun. Isa na lang ito sa dalawang ICC cases, so we don't think that they will let this go. Saad ng bise sa isang panayam kasabay po. She is, parang walang ano pa siyang high, wala silang choice. Talagang kailangan na nila magprepara. Masinsina na preparation. And their preparation for the trial, the full trial ng kanyang ama will entail money. Kasi po, yung si Kaufman, sa mga nag-research po sa background ni Nicholas Kaufman, si Nicholas Kaufman po ay nang iiwan ng kliyente pag hindi na nagbabayad. I remember naggumawa po ako ng isang write-up niyan last December. Pero nandoon nga po sa aking TPL3 na page na sinut down ng Meta. Kasi nga po ang violation ko daw po ini-impersonate ko yung sarili ko. Hindi ko alam kung paano yun yung mangyari.
Nakasulat po ako ng isang write-up about kay Nicholas Kaufman, yung background niya, at meron po yan siyang pattern na nang iiwan yan siya ng kliyente pag hindi na, wala ng kapasidad magbayad yung kanyang kliyente sa kanyang retainer's fee. Well, hindi man din natin siya mablame kasi talagang ganun. Kung gusto mo mag-represent sa iyo ang isang ganyan na dekalidad na lawyer dyan sa ICC, kailangan ka talaga magbayad. At ang kwento po mga kaibigan, ang monthly po na retainer's fee niya ni Kaufman ay kung sa peso po, Philippine peso, kung totoo or tama yung mga sabi-sabi, pumapalo po to 100 to 100 to 150 million pesos per month. 100 to 150 million pesos ha. I-convert po ninyo sa euro yun. Ganun po. And more than 1 year na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa the Netherlands. Nakaditina doon. So do the math. Mahina po ako sa math. Get your calculators, i-compute po ninyo yon kung magkano na. Kaya nga tinatawag namin si Kaufman na paldo since December of last year. So yan, parang tinatanggap na ni Vice President Sara Duterte ang fate, ang kapalaran ng kanyang ama, at wala lang silang choice kundi mag-prepare na lang sa trial ng kanyang ama that will last for the longest time, 10 years. And alam po natin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay 81 years old na. Pinagdarasal po natin na siya po ay kagaya din po ni dating the immortal one na si Juan Ponce Enrile na tumagal ng more than 100 years old para lang maharapin niya yung kanyang kaso. Kung siya man po ay nagkasala, ay siya po ay dapat magdusa doon. Kung siya naman po ay mapatunayan walang ginawang masama, ay di makakauwi siya dito sa Pilipinas kung buhay pa siya ng ganun katagal. So next Chris, let's move. Okay. Sino yan? Si Manong Sabit. Backgrounder ni Manong Sabit, nagpapapansin po yan si Chavit Singson nag-launching po at doon sa mga ito sisingit ko lang. Nag-launching po isang grupo ng Sara Duterte at Chavit Singson na tandem para daw sa darating na 2028 presidential election. Ang kanilang slogan is Sabit. Sara and Chavit, Sabit. 2028. Anyway, nagpapapansin kahapon po nagpatawag na naman ng media si Manong Sabit. At siya po ay gustong magpaimbita doon sa Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson. Gusto niya, nagpapapansin po siya yung ginagawa niya yan. Nagpapapansin po yan siya kaya Senator Ping Lacson. Flood control yan. Sinasabihan niya, in-implicate niya na naman si PBBM tsaka si Martin Romualdez, Kiro. Alam nyo, si PBBM na nga yung nagbulgar eh. Si PBBM na nga yung nag-order na imbestigahan yan.
Si Martin Romualdez isinailalim ang sarili sa investigasyon. Bumaba sa pwesto si Martin Romualdez para isailalim ang kanyang sarili sa investigasyon. Sumusunod yung representante ng Leyte First District sa due process. Hindi, andyan lang si Martin. Kung wala po sa Manila si Martin Romualdez, nandun lang po sa Tacloban. May eskwelahan po sila doon na law school. Ano si Martin? Kung wala siya sa Manila, nandyan siya sa Tacloban. Kung wala siya dyan sa Tacloban, nandun sa Cebu. Kasi taga doon po yung si Yeda, si Kong Yeda. Si Buana po yun. Hindi po lumalabas si Martin Romualdez except yung hinihingi sana niyang pupunta sana siya sa Singapore kasi magpapatingin sa kanyang puso. Medical concern po yung kanyang pagpapaalam papunta ng Singapore. Pero hindi siya binababagan siya pinayagan siya ng House ni Speaker D, pero ayaw naman siya paalisin ni Ombudsman Remulla. At ngayon, meron na siyang whole departure at mga ano-ano pa. Si Martin Romualdez, pero si Chis Escudero, wala. Anyway, balik tayo kay Chavit. Nagpresenta po siya ng mga ebidensya. Alam po natin na yung mga klaseng ebidensya nila, pwede na ginagawa-gawa yan. Wala na pong, hindi nyo ba napapansin, wala na pong pumapansin sa kanila. From Orly Gutesa pa na birada nila, Orly Gutesa. Kasi isa lang po talagang grupo yan, si Chavit Singson, si Mike Defensor. At saka yung mga DDS. Sila lang yan. Nagsimula po kay Orly Gutesa, yung affidavit na peke, tapos yung 18 Marines na alam natin na, ewan ko, pinagagagawa nila. Nung ni-raid po ang isa sa mga establishmento doon sa Pasig, na nasa pangalan po ng may bahay at anak ni Mike Defensor, meron doon nakitaan ng mga NBI doon ng mga maleta. Nandun yung mga maleta. Tapos ngayon, ito na naman. Meron po talaga tayong sinasawag na sa batas po, sa law, pag sinabi pong falsus in uno, falsus in omnibus, meron po yon. If pag nahuli ka na nagsisinungaling sa isang pagkakataon, hindi ka na po paniniwalaan sa mga susunod na pagkakataon kasi most likely kasinungalingan na yon. Yun po yung prinsipyo na yon. Sa ating fables, sa kwentong bata, yung tinatawag na The Boy Who Cried Wolf. Remember niyo yon, yung childhood story na yon? The Boy Who Cried Wolf. Lagi siyang nagpa-prank. Nagbibigay siya ng nagsisinungaling siya, gumagawa lang siya ng kabulustugan. Pero the moment na yung dumating na talaga yung wolf, tapos nanghingi siya ng tulong, hindi na siya papapaniwalaan. Ganun po yan. Yun po The Boy Who Cried Wolf. Yun yung tinatawag natin na consequence or epekto ng falsus in uno, falsus in omnibus. Magkatugma po yun. So, ang lesson po nito, huwag po kayong magsisinungaling. Kasi the moment po kayo na-realize ng mga tao na nagsisinungaling kayo, hindi na kayo paniniwalaan. Masisira na yung kredibilidad ninyo.
Ganun po dapat nyo iniingatan ang inyong reputasyon. Kaya nga po dito sa social media, napaka-importante po, as in, mahirap, alam po natin na grabe po ang fake news ngayon. Grabe, kahapon lang. Yung pinaikot ha, yung pinaikot na 15 names daw na bumitiw, na bumibitiw, 15 congressmen na bibitiw daw doon sa pag-i-endorso ng impeachment complaint ni Sara Duterte. Nag-name sila doon. Ginawan ko po ito kahapon ng write-up. Bali kahapon po ay instead na dalawa lang yung susulatin ko sana, naging apat po. Naengganyo po ako kahapon, naging apat po yung write-up ko. At isa sa mga write-up ko kahapon, kung doon po kayo, pupunta po kayo doon sa aking is yung sinasabi po na mga kilala na mga DDS social media influencers na sinabi nila na meron daw 15. May pinangalanan pa sila, di ba sinabi ko, nakita nyo kahapon yung pangalan na Bier Rodriguez. Tinignan po namin, ni-research po namin, di po kasi kami kagaya ng mga ibang DDS Okmeda influencers na hindi nagre-research. Wala pong pangalan na Bier Rodriguez sa kamera. Walang distrito siya, walang party list. Sino yan? Yun yung tinatanong namin kahapon. At nag-mention yung mga DDS Okmed influencers kagaya ni Tio Moreno, ni Joey Di Bibre, at saka ni Crisette Laureta Chu. Pare-parehas po kasi yung kanilang mga listahan at mga pangalan doon. Nilista po nila. Pinangalanan po nila si Mauricio Domogan ng Baguio. I think Baguio. Si Emerson Pascual, di ba na-mention ko yun kahapon. Si Ana Victoria Veloso Tuason, si Gil Acosta at si Jose Alvarez ng Palawan. Ito pong mga pangalan ito ay mga membro ng House Committee on Justice ngayon. Sila po kahapon ay nagbotohan regarding sa probable cause ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bumoto po yung mga mention na names ko sa inyo na membro ng House Committee on Justice na yes, na iaakyat na sa plenary yung impeachment, articles of impeachment para doon pagbotohan sa plenary of the whole. Ang tinitingnan po nilang schedule is next week, either Monday or Tuesday, May 11 or May 12. Pero yung news kahapon, yung fake news na pinakalat is itong mga taong ito na pangalan sa listahan ay tumiwalag na daw. Hindi na daw sila pipirma doon sa papel na impeachment ni Vice President Sara Duterte. How come would that be na sila mismo bumoto kahapon, nag-raise ng hands? Yesterday, nagka-count sila. Nag-counting po kahapon. Ito pong si Dumogan, si Pascual, si Veloso Tuason. Yun, meron pong nakuhaan ng video. Si Veloso Tuason, nagre-raise ng hands niya para bumoto na ipasa itong papel. 55 po ang members ng House Committee on Justice kahapon. 55-0. Walang nag-abstain, walang nag-no. Yes po lahat. Unanimous po sila, iaakyat na doon sa plenary. So saan kinuha ng mga SOCMED influencers ng mga Duterte itong mga 15 na names na nag-i-include ng isang nagngangalang tao na Bier Rodriguez. Pati po ang politiko nag-post po. Sino si Bier Rodriguez? Yun po lang ay nagpapatunay na sila, yung SOCMED po sa kabilang parlor, ay hindi po binubusisi yung kanilang pinopost. Hindi nila kine-question. Basahan sila ng ganun klaseng impormasyon,
didiretso lang nila na post. Tapos mamaya-maya pag i-prove sila na fake news sila, mag-iiyak-iyak. Hindi man lamang sabi na ng correction, wala. Tanungin natin sino si Bia Rodriguez. So fake news po 'yun. Fake news po. Next week pa po yung botohan sa plenary. At sa plenary makikita natin kung sino-sino yung mga sinasabi ng mga DDS, social media influencers na tinatakot ng Iglesia ni Cristo. Meron pong gano'n na anggulo, tinatakot daw yung mga ng Iglesia ni Cristo, yung mga kongresista na boboto para impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, ayaw daw ng kupunan ng Iglesia ni Cristo na ma-impeach si Sara Duterte despite having seen the evidence laid out during the hearings kung saan never sumipot si Vice President Sara Duterte para ipagtanggol ang kanyang sarili sa right forum. At ngayon, nandoon na sa dahig, nagpapalamig. Ganyan yung gusto nyo isalba na klaseng pagkatao. Ganyan yung kalidad ng gusto nyo na leader sa bansa. May topak. Next. May topak din to si Manong Sabit. Ito sa mga pasaway na mga hindi talaga siguro hindi talaga siguro natin may mga pasaway po rin mga pulis. More than 1,000 policemen, this is nationwide po ito, were administratively charged in the first quarter of 2026, the PNP Internal Affairs Service reported today, Tuesday. 1,000 na mga pasaway na mga pulis. First quarter pa lang ng taong 2026. Huwag naman kayo magpasaway. Kasi kahit kayo 1,000 lang, alam niyo po, kung kahit kayo 1,000 lang na pasaway na pulis, nakakasira po yan ng imahe sa buong koponan. Ganun po yung principle ng lagyan mo ang basket, lagyan mo po ang isang basket ng mga fresh na mga fruits. Lagyan kagaya ng mansanas, ilagay mo sa isang basket, fruit basket, maraming mansanas na magaganda, fresh. Tapos lagay mo fresh sila, magaganda, mapupula, masarap tingnan. Tapos haluan mo ng isang bulok. Haluan mo yung isang basket na freshly picked apples. Lagyan mo ng bulok na apple doon sa fresh. Ihalo mo doon yung bulok. Darating ang panahon. Give it a few days. Yung lahat na fresh mo na mga mansanas na hinaluan mo nung bulok, lahat po sila mabubulok. Ganyan po ang nangyayari sa ganyan. So, it's good job sa PNP Internal Affairs na nila to. Nakita na nila to. And I hope meron tong penalty or maayos itong makorek itong 1,000 policemen na to. Administratively naman, i-training nyo yan. Kung hindi naman masyadong mabigat yung ginawa, i-training nyo ulit. Training. Ayusin yung pag-uugali, behavioral din. Kasi may mga police na kailangan ng psychological training. Kasi may mga police po na nakakatakot na nakahawak lang po ng baril, nagiging trigger happy. Yun po dapat iiwasan din. So dapat po mainam din na ang ating koponan sa PNP ay i-level up po nila yung psychological evaluation ng kanilang mga kapulisan. So, yun.
pwede pong isa sa mga solusyon po nito training po. Maayos na training. So, good job po sa PNP Internal Affairs Service. At yung sa mga 1,000 na pulis na pasaway, pwede mo ayusin po ninyo yung pagsiservisyo. Kasi maapektuhan ang kupunan kung kayo po ay bulok. Maapektuhan po yung mga maayos na pulis. Ganun po yun. So, next. Alam po ninyo, kung napapansin nyo, every Tuesday po, since nagkaroon ng mga rollback, napapansin nyo, every Tuesday po yung rollback na sa may rollback. So, ngayon po, ito naman po ay hindi po, about sa gasolina, about po ito sa kuryente. Alam po natin ngayong summer ay hindi po may iwasan na tumaas ang kuryente, babayarin sa kuryente dahil mainit at yung mga tao na may aircon ay nagbababad po sa aircon. At pagdating ng kanilang bill, magugulat na lang sila ang laki-laki nilang babayaran sa kuryente. Ginagamit niya eh. So ngayon po, ang DOE, pinipigil po. Good news ito ha. Pinipigilan po ng DOE na magtaas po ng taas presyo ng kuryente to 7 pesos. Masakit po yun yung 7 pesos. Oh. Taas presyo sa kuryente na napigil ng DOE. Napigil na pala, nagawa na po nila to. Napigil na po nila. Sige. Ibinida ng DOE, Department of Energy, na naiwasan o napigil. Wow. Nahuli. Kung ayaw pa ng word, nahuli or napigil or na-detain o ganun. Sige. Nila ang pagkakaroon ng 7 pesos na pagtaas ng presyo ng kuryente. Yehey! Yehey! So, kasama ba kami dyan dito sa Leyte? Anyway, ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, na bunso dito sa kanilang mga inisyatibo bilang kanilang pangunahing mandato, mapababa paaniya ang singil kung aalisin na ang value-added tax o VAT nito. Shout out ES Recto, pwede na ba tanggalin? Alam po ninyo, si Executive Secretary Ralph Recto ang author po ng 12% VAT. Noong pa pong panahon yon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, if I'm not mistaken. Matagal na po yung 12% VAT. Pwede alisin na yan. Or kung ayaw nyo alisin, edi bawas-bawasan na, hindi na lang 12%, gawin natin 5. Pero idiniin ng kalihim na kailangan pag-aralang maigi ang panukalang VAT removal. Yun na nga. Para matukoy kung ikabubuti ito ng buong bansa. Well, ikinabubuti naman yun. It served its purpose. There were times that the government really needed money, di ba? Pero at this time, we still need money, pero pwede ba namang hindi na lang 12%? Yun lang naman eh. Hindi na 12%, siguro mga 5%, 6%, less than half percent, 50% off. Ganon ba? 50% of 12%, di 6. Bagamat suportado, sinabi ni Garin na hindi ang DOE ang magdedesisyon dito, kundi yun na ang economic managers at Kongreso, dahil may mas malawak itong epekto sa ekonomiya. Yes. Kailangan kasi masiguro ang balanse ng mababang electricity cost sa ibinibigay na serbisyo publiko gobyerno. Alam nyo, wala sana tayong problema sa electricity kung yung prinramis ng kumpanya ni Representative Leandro Leviste
yung solar company niya dati. Kung yung pinramis niya na 12,000 megawatts na iproproduce nung mga kumpanya niya, ay nabigay po niya sa gobyerno. Kaso hindi. Kaya po pinapatawan si Representative Leandro Leviste ng 24 billion pesos na penalty ng Department of Energy. Bayaran mo na yon, Representative Leviste. Bayaran mo na yung penalty na pinataw sa iyo ng DOE dahil hindi mo natupad yung kontrata na magbibigay yung kumpanya mo, yung mga kumpanya mo ng 12,000 megawatts. Hindi pa sa katiting ng 12,000 yung na-produce. So, kung gano'n, buti pa, bayaran mo na yung penalty. Dahil sa hindi mo pagtupad ng inyong kontrata. Kaya ngayon, nagkakaroon ng problema. Imagine niyo kung natupad ng solar energy company ni Leandro Leviste yung 12,000 megawatts, di sana hindi nagkakaroon, walang ganito mga issue na kailangan magpigil ng itataas ng bayad sa kuryente. Wala kasi magiging abundant po yung supply ng kuryente, lalong-lalo na dyan sa Greater Manila area kung saan po napakadaming tao dyan. Sa Luzon, yung Luzon grid tsaka yung Metro Manila kasi dyan po, nakakonsentrate po dyan sa Metro Manila, Calakhang, Maynila, NCR. Ang daming tao, 12 million po kayo dyan. Oh, imagine. Nandyan po yung sentro talaga ng Pilipinas. Nandyan yung heart ng Pilipinas. Kung nasaan, nandyan yung capital natin nasa Manila, Metro Manila. Imagine kung natupad lang yung solar energy na deficit na yon. Isa na wala talaga problema sa kuryente. At kasama pa ang ibang mga lugar sa Pilipinas, major cities sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Cebu, Iloilo. Wala mo problema. Dahil merong solar energy capacity. Kaso, si Promel Kid, bilyonaryo na walang ginawa, walang tinatag, paano yan? So, for now, wala po, napigilan po ng DOE yung pagtaas ng kuryente to 7 pesos. So, speaking of kuryente, bago po kayo, meron po kasing umikot sa social media, yung nakita ba ninyo yon? Yung nagrereklamo na yung kanyang bayad sa kuryente ay 700, tapos ang sumunod daw niya na bill ay pumalo na sa 7,000. At sabi niya, wala naman daw silang TV at 2 electric fan lang daw yung ginagamit nila. Ang siste po, mga kaibigan, yung kanyang mga bill na pinlash sa kanyang content ay hindi po magkaparehas ng account number. At yun pong content na yon nung babae ay pinick up po ng isang media outfit, media network, yung Peanuts Gallery Media Network. At yun po ay nag-viral. Tapos nung nakita na hindi tugma yung resibo na pinapakita ng babae, ayun na. Fake news. Mag-ingat po tayo sa fake news. Mag-iingat po kayo sa fake news. Kung nagdududa po kayo, be proactive na kayo na po mismo maghanap, mag-research. Andyan po yung Google, libre lang. Pero kung talaga sigurong kung DDS kayo at wala na kayo sa wisyo, wala na kayong sa ulirat, mahihirapan nga rin pala kayo kung sa Google lang.
So, I think yun na lahat po ang aking mga balita for today, na mga balita na hindi nyo pinapansin kaya pinansin namin. At bago po ako umalis for this afternoon, wag po ninyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe dito kay Nyolo Random News. Kung kayo po ay naaliw, wag yun nga. Pati po si Tita Admin Rich, si Banat Boy Magdirigma, at ako rin po, yung TPL ko po dyan sa, dito sa YouTube. Pero kung kayo po naman ay naglalagi doon sa Facebook at gusto kong mahilig po kayo magbasa, I encourage people to read talaga doon sa aking page sa Facebook. Mahahaba po doon. Huwag po kayo magrereklamo. Kung magrereklamo kayo, ibaban po kayo doon. Ayoko po ng tamad na nagbabasa. Dapat po magbasa kayo. Yan na po ay contribution ko para umiwas kayo sa Alzheimer's, umiwas kayo sa dementia, umiwas kayo sa pagiging ulyanin. Kailangan po ninyo i-exercise yung brain ninyo kasi kung gaya ko yung ng mga DDS, mawawala po kayo ng intellectual intelligence quotient. Wala. Mauupos. So, kung nandun naman po kayo sa TikTok, hanapin po ninyo yung TPL3, may mga explainer videos doon. Pwede lang po ninyo pakinggan. Kung ayaw niyo basa, pakinggan nyo. Huwag rin kayo magrereklamo kung masyadong slang yung pagpipilipino or pagtatagalog doon ng mga ng voice over, ha? Kasi po yun, AI po yung voice over doon. Pero yung explainer, galing po yun doon sa aking mga write-ups. So hanggang dito na lang po ako ulit. Ako po si The Political Labandera. Ito po ang mini podcast ko dito sa Nyolo Random News. And I will see you all tomorrow again para maghatid ng mga balitang hindi nyo pinapansin kaya pinapansin namin. Bye-bye! Have a good day!